Magandang hapon po. Magandang araw po, bayan ng Padilyo. Ako po pa rin po ang inyong insan. Insan Lowell Santualia, insan ng bayan, insan ng lahat. Vice Mayor Lowell F. Santualia ay mag-report po sa inyo. Ngayon po ay March 20, 2024. Kanina po alas 2:30 may dumating po sa akin na letter, registered mail. Ang ng akin pong buksan, ito po ang nilalaman. Committee on Ethics, Good Government and Public Accountability. Sa Sangguniang Panlalawigan po, ang ating pong punong bayan, Mayor Angelique E. Bosque ay nag-file ng kaso laban sa akin. Angelique E. Bosque, in her capacity as Municipal Mayor of Polillo, Quezon, versus Lowell F. Santualia in his capacity as Vice Mayor of Polillo, Quezon. Complainant, ito po ang file complaint, administrative case number 2024-02 for grave abuse of authority, gross incompetence, and inefficiency and conduct prejudicial to the best interest of the service. Summons to Vice Mayor Lowell F. Santualia, Municipality of Polillo, Quezon. Ako po ay idinimanda ng ating punong bayan sa dahilan na ang ating punong bayan ay bigay po ng letter of intent noong pong Agosto 29, 2023 sa Sangguniang Bayan, at ang gusto po niya ay magkaroon ng resolution, a resolution authorizing the municipal mayor to represent the local government unit of Polillo, Quezon to enter into, negotiate, and obtain a term loan with the Development Bank of the Philippines, DBP, in the principal amount of pesos 200 million pesos for the purposes stated herein, and to sign the loan agreement, deed of assignment, the promissory note, and other documents related thereto. Ang adhikain po ng ating punong bayan ay yung gusto pong mangutang ng 200 milyong piso na ang purpose po noon ay una ay laan para sa palengke. Yung pong palengke dito sa ating municipal public market ay gigibain at pagkakatayo po ng 3 palapag. 200 million pesos, pero ang utangin at yun po, ang budget doon ay 60 million. Pero meron pa pong ibang mga pagawain na gusto ng punong bayan. Pero ito po ay in-refer sa Committee on Rules. At nung pong isalang makalipas po ang isang linggo ay sinalang po ng Committee on Rules, at ito po ay napasyang po biglang-bigla. Nagkaroon ng, in a matter of less than a week, ay nagbotohan kaagad, nagpabotohan ang chairman, at ito po ay nanalo ang konsehal na majority na makapangutang ang punong bayan. Meron pong total naman dito na ilang konsehal, 3 konsehal. Pero makalipas po ang ang naging recommendation po doon sa committee ay magpapasok ng resolution sa susunod na meeting. So, at the following Monday, nung sumunod na Monday ay nagpasok na po ng resolution. Pero yun nga po ay nakiusap po ako sa mga konsehal na
wag mo nang magpasa ng isang resolution noong October 8, parang ganyan. At magpunta po muna kami sa DBP, Development Bank of the Philippines, Lucena City, at aming alamin kung ano yung mga kondisyones. So doon po ay nalaman din po namin na ang interest pag nakuha yung 200 million, ang interest po doon ay 9 na million. So 200 million plus 9 million ang interest. So talaga pong para sa akin ay mahihirapan ang mamamayan. Pero dahil mas maganda po sana kung ito pong title na ito, mayroon pong feasibility study. Wala po namang feasibility study. Doon sa feasibility study, doon malalaman kung kaya nang mangutang ng lokal na pamahalaan at kaya magbayad ng mga mamamayan ng 200 million pesos sa pamagitan ng buwis at 9 na milyong piso na yearly interest. Dahil wala din po na naganap na presentation ang Finance Committee para mag-present kung magkano yung mga pera na pumapasok sa local government unit of police kung kayang bayaran ng mamamayan yung 200 million na utangan plus 9 million interest kung ito ay makuha lahat yung 200 million. Walang feasibility study at ito po naman akin pong pinag-aaralan din ito na kung ito ay mapabigay sa bangko ay meron po naman sinasabi yung Development Bank DBP loan manager na ito ay hindi pa naman ito at meron pa rin naman isang resolution ordinance loan ordinance na i-release bago makuha ng punong bayan. Pero ang sa aking pag-aaral ay ito po ay napakalawak nito pong aming ipinasa na resolution. Ito po ay na-approve na rin po pong October 23, 2023 ay nakapagpasa po ang Sangguniang Bayan through majority decision. Narito po ang resolution na naipasa. Basahin ko po. A resolution authorizing the local chief executive, Honorable Angelic E. Bosque, to represent the municipality of Polillo, Quezon, to enter into, negotiate, and obtain a term loan with the Development Bank of the Philippines, DBP, in the principal amount of 200 million pesos for the purposes stated herein, and to sign the loan agreement, deed of assignment, the promissory note, and other documents related thereto. Narito po sa unang whereas the construction of the new public market is an income strategic management tool of the municipality of Polillo that pursue and portrays the prolonged impact of economic and social development. Yun po yung nasa unang whereas. At ito po naman dito sa the next page, mayroon po dito na mga yung name of projects para po dun sa 200 million. Ako po naman ay sa akin pag-aaral para ito po ay dapat itong ganitong resolution na malawak, dapat ito ay meron na ding feasibility study. Pero wala po ang naisagawa na feasibility study. Hindi rin po natanong kung ito po para sa akin, ito po ay hindi rin po natanong ang mamamayan. Ang dapat po ay kung ganito na ang kalawak ang title, ay ito yung intent, yung unang hakbang para sa pangungutang. At napakalawak. So, nung po ito na-approve ng October 23, 2023, ito po ay hindi pinirmahan ni Isan Lowell Santoal, yan ang inyong Vice Mayor. Hanggang ngayon po, hindi ko po pinirmahan. Ibig sabihin, ito po ay kinakailangan pirmahan ng Vice Mayor bilang presiding officer para po madala ng punong bayan sa DBP para maproseso na. So, hindi po madala ng punong bayan sa DBP. Kaya po,
Yon, ang punong bayan pa rin po ay nag-file na ng kaso laban sa akin at ito po ay aking natanggap ngayong oras na ito, ngayong araw na ito. So bilang paghahanda po naman ni Insan Lowell Santualia, ako po ay nagsulat sa nag-query sa DILG at ito po ay ipa-receive ko sa DILG ng pong January 29, 2024, 11:28 AM. Ang nakalagay po dito ay naka-address kay Ariel O. Iglesia, Regional Director, DILG Region 4A, Calabarzon. Abigail N. Andes, CESO, CESO 5, Provincial Director, DILG, Quezon Province, through legal office. Narito po ang aking query. Mahal na Director Iglesia, Christian greetings, good day. Just a query patungkol sa isang resolution na para sa akin ay ito ay minadali at aking napag-alaman. Sa bandang huli, matapos na maaprubahan ay mali ang title, so mali din ang mga resa nito. Gaya po ng SB Resolution number 253-2023. A resolution authorizing the local chief executive, Honorable Angelique Ibosque, to represent the municipality of Colillo, Quezon to enter into, negotiate, and obtain a term loan with the Development Bank of the Philippines in the principal amount of 200 million pesos for the purposes stated herein and to sign the loan agreement, deed of assignment, the promissory note, and other documents related thereto. Narito pa rin po ang sinasabi dito. It was approved, ito nga po ay sinabi ko, it was approved dated October 23 through majority decision. Ang sangayon po ay 6, ang total ay 3 at isang abstain. Sa kabila din po ng aking mga paliwanag through point of clarification, point of balancing na dapat pang pag-aralan nito, ito po ay naipasa. Ito po ang aking mga puntos, kaya nasabi ko na para sa akin ay mali ang title resolution na aming natanggap mula sa tanggapan ng punong bayan. Base po ito sa pahayag ng mayor na nagsadya naman sa Sangguniang Bayan session ang Mayor Kagalang-galang Angelique Ibosque. Ayon po sa Sangguniang Bayan minutes dated November 28, 2023, page 15, line 721 to line 727. Ganito po ang sabi, ang pahayag ng punong bayan. Mula po sa hakbang na ginawa ng sangay ng punong ehekutibo ang pagsasabi ng intensyon na mag-loan para sa ibang paggawain sa ating bayan. Ang mga request ng isang resolution, nilinaw po namin at sinabi namin na ito ay para lamang ito sa unang hakbang pag-apply natin sa Bureau of Local Government Finance para ma-evaluate nila base sa kakayahan ng ating local government unit kung tayo ay papayagan na magkakaroon ng credit line at papayagan na makapag-apply ng loan sa bangko. Narito po ang aking tanong sa DILG Legal Office. Ito po bang resolution number 253-2023 ay una, pagkasabi ng intensyon na mag-loan o ito po ay pag-loan na agad base po sa title? Nagsasaad din po ba ito ng unang hakbang sa pag-apply sa Bureau of Local Government Finance para ma-evaluate nila base sa kakayahan ng ating local government unit kung tayo ay papayagan na magkaroon ng credit line at papayagan na makapag-apply ng loan sa bangko? Ikatlo po, ang approved resolution po ba kaya ang nakasaad kahit napagtibay na through majority decision na walang pirma o lagda ang Vice Mayor at Presiding Officer ay maaaring ibalik sa proper committee para masusing pag-aralan. Tingnan at pag-aralan po natin ang title resolution na nasasaad dito. Una, negotiate and obtain a term loan with the DBP, the principal amount of 200 million pesos. Pansinin po natin, yung pong una na nakalagay dun po sa title resolution, negotiate
and obtain. Ano po kaya ito? At nakasaad pa rin po sa title ng resolution at may nakasaad agad na bangko, DBP, samantalang ang napag-alaman na only government banks ang LGU pwede mag-loan. So ang DBP, Development Bank of the Philippines, at LBP, Land Bank of the Philippines ang pwede dahil ito pong dalawang ito ay government banks. Nakasaad na din po agad dito ang halagang gustong utangin na halagang 200 million pesos. Please correct me if I'm wrong. Para sa akin, kung intensyon ng punong bayan ay pagtatanong sa credit line ay dapat walang nakasaad na halaga. Dapat ang halaga 200 million pesos ay masusing pinag-aaralan. Pinag-uusapan at involved dito ang local government unit finance people. Ang kabuuan ng Sangguniang Bayan kung maaari ay kasama din ang Municipal Development Council, MDC with NGOs, mga kapitanes at iba pa. Matapos pa lamang ito na ma-approve ng BLGF and Finance. Matapos po yung ginawa ng mga na pag-aaral, saka pa lamang ito magkakaroon ng resolution para sa approval ng Bureau of Local Government and Finance. Ikalawa po, pansinin at masusing pag-aralan the word used in resolution. For the purpose stated herein and to sign the loan agreement. Meron na pong nakalagay, stated herein and to sign the loan agreement. May talaga pong ito ay nakasaad doon. For the purposes stated herein and to sign the loan agreement. Tanong, bakit po kaya mayroon na nito? Sign the loan agreement kung ito po ay magsasabi pa lamang ng intensyon ng pangutang. Ito pa, to sign the deed of assignment. Bakit po mayroon ka agad dito? Deed of assignment. Tanong, bakit po nakasaad din ito? At ito pa po, to sign the promissory note. Sa pagkakaalam ko po ay itong salitang ito ay ginagamit kung hindi makabayan. Talaga po ba o sadyang ginagamit agad iyan sa pagtatanong o paghingi ng pagpayag sa BLGF sa pangungutang? Note, kung sakaling ma-approve ang loan ayon sa nakasaad ay 9 million pesos o 9 million ng annual interest sa DBP. Ito pa din po, to sign the agreements related, to sign the other documents related thereto. Ano po yung mga to sign the other documents related thereto? Hindi po natin alam iyon. Nakasa din po iyan sa huling salita sa title resolution. Hindi ko po alam kung ano ang magiging ang ilang members of the Sangguniang Bayan kung ano po yung other documents related thereto. Una po ay ang nakalagda, nasa po dito sa aking sulat sa DILG. Una po ay ang nakalagda sa ibaba nito ay humihingi ng inyong pangunawa at pamanhin na din sa kadahilan na ako po ay hindi eksperto. Kulang din ang kaalaman pagdating sa loan o pangungutang ng isang lokal sa napamahalaan sa bangko. Kung kaya, minarapat ng inyong lingkod na magtanong, humihingi po ako ng inyong opinyon patungkol sa aking idinulog. Sa inyong tanggapan, maasa po ako na ito ay pag-uukulan ng pansin at ganun din ng kasagutan. God bless you. Nakalagay po dito, tapat na naglilingkod, Lowell F. Santoalia, Vice Mayor, Insan ng Bayan. So, ito po aking mga kababayan. Ako po nga ngayon ay natanggap ko itong demanda o ang inihain na
complaint sa akin ng punong bayan. Pero kung ano man po ang kahinatnan nito, ito po ay aking haharapin. Pero ang ako po ay taas loob na haharap sa aking mga kababayan bilang aking pagapa sa mga tao, sa mga mamamayan na napakahirap po ng panahon ngayon. Ang dagat, malakas ang dagat, laging malakas. Walang mahuli sa dagat. May mga illegalista pa na mga buli-buli. Mura ang ang presyo ng kopra. Ang bigas, napakamahal. Naku ay minsan hindi ko makatulog pag aking niisip po ito. Kakayanin po kaya ng mga mamamayan na magbayad kung ito ay malalahat na kuhain, utangin ng punong bayan yung halagang 200 million pesos. Makakaya po kaya natin. Kaya po ako ay, pag po ito naisip ko, siguro sabi ko, ang insan ng bayan ay hindi naglilingkod kung kanino man, kundi ako po ay naglilingkod para sa mamamayan. Ako po ay humaharap sa inyo, sumusumpa, alang-alang po sa aking paglilingkod. Ako po ay dumadalangin ng sa Panginoon. Gabayan po ng Panginoon ang aking paglilingkod. At ako po ay naniniwala naman na ang bayan ng Polillo, ang mga mamamayan, ay aking kasama sa laban na ito. Sa akin po mga ginagawa. Ang inihahabin ko po sa inyo ang aking mga gawain. O Lord, bahala ka na po sa akin. At ako po ay nakasaad po dito sa complaint sa akin din na ako po ay binibigyan ng 15 days para maghain. Ito po ay summon sa akin. Ako po ay sasagot ng verified complaint. Dito na verified answer dito po sa complaint sa akin. At akin pong haharapin ito. Akin lamang pong ipinaalam sa aking mga minamahal na mamamayan ang mga nangyayari po dito sa ating bayan. So, wag po naman kayo mag-alala. Ito po ay kakayanin po ng insan ng mayroong Polillo insan. Muli po, magandang hapon. Bye.